Sa iba pang balita, pinatumba rin ng Bagyong Uwan ang isang tower na pinakamalaking solar farm sa Asia sa Barangay Castellano sa San Leonardo, Nueva Ecija. Wala mang napaulat na nasawi sa insidente. Nakapagtala naman ito ng multi-million damages. Narito ang live report ni Val Gonzales. Val. Yuel, dakong alas 9 ng gabi kagabi ng kasagsagan ng pagtama ng hagupit ng bagyong si Yuan ay bumagsak itong tower na nasa aking likuran mula dito sa multi-billion peso power farm o farm project, solar farm project dito sa bayan ng San Leonardo, dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Hindi nakayanan ng tower na yari sa metal steel at aluminum ang malalakas na hanging dala ng Super Typhoon Uwan. Isa sa hilera ng mga matataas na tower na ito ang tuluyang bumagsak at naapektuhan ang ilan sa mga katabi nito. Sa bigat ng bumagsak na tower ay naputol ang malaking power line ng katabi pang isang tower. Ayon dito kay Engineer Ruel Ugil, ang project supervisor ng contractor na MBC o Maxi Pro Development Corporation, nangyari ito dahil ninakaw ang mga nuts na nasa pinakapaanan ng 4 na leg. So nagsisilbing pa ng mga tower. Sabi ni Engineer Ugil, 3 sa mga nuts ang nawawala at ninakaw ng mga kawatang. Kagabi lamang aniya ito nawala dahil kahapon ay pinalitan pa nila ito dahil ninakaw lamang din kamakailan. Ayon dito kay Engineer Ugil, bagamat wala pa silang aktual na kantidad kung magkano ang damage, pero milyong-milyong piso ang tinamong pinsala nitong solar farm. Ang Terra Solar Philippines Incorporated na siyang may-ari nitong solar farm na ito, ang pinakamalaking solar farm sa ngayon sa buong Asia. Hindi pa operational ang solar farm na ito, ay inaasahang magpuproduce ng solar power na siyang magsusupply ng kuryente sa NGCP o sa National Grid Corporation of the Philippines. Ngayong umaga ay dumating na ang malaking team of engineers ng MDC, ang contractor na gumagawa para isaayos itong bumagsak na tower. Sabi nitong si Engineer Ugil, hindi pa nila mabatid sa ngayon kung ilang araw o ilang linggo gagawin itong tuluyang nasirang tower. Nananawagan din itong si Ugil doon sa mga magnanakaw na wag namang idamay pang nakawin ito dahil magpakikinabangan ito ng publiko. Samantala, UN, patuloy ngayon ang sinasagawang clearing operations ng mga tauhan ng DPWH sa mga pangunahing kalsada dito sa Nueva Ecija at iba pang lugar sa Central Luzon. Isa rin sa minomonitor ngayon, Yuel, yung magiging epekto kung meron man nitong patuloy na pagtaas ng tubig sa ilog dito sa Cabanatuan City. Ito'y dahil sa mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga residente ang pagtaas ng tubig ng ilang ilog dito sa Nueva Ecija, nakarugtong lamang ng Pampanga River. Sa kalakasan pa o mayroon pang mga kalakasan ng hangin na nararanasan dito sa Nueva Ecija at minsan ay mayroon pa ring mga pagbuhos ng mahihinang mga pagulan sa mga oras na ito. Maulap pa rin yung kalangitan at hindi pa tuluyang sumisikat ang araw dito sa bahaging ito ng Central Luzon. Mula rito sa Maharlika Highway, dito sa San Leonardo, sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kasama ko pa rin si Utoy Gadapi Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Nueva Ecija, maraming salamat at mag-iingat pa rin, Val Gonzales.